Isang araw, tatayo ako sa pinakamataas na balkon, ng mansyong ito. Pinagmamasdan ang asawa ko at ang kanyang ina na nakaluhod sa harapan ko. Nagmamakaawa habang tinatangay ng pulisya ang lahat ng kanilang luho. Wala akong mararamdamang awa dahil ang mga luhang ibubuhos nila ay hindi kailanman matutumbasan ang gabing dinurog nila ang aking pagkatao. Baog ka, Teodora. Ano ang gusto mo? Hayaan ko mamatay. Ang pangalan ng mga almasan nang walang tagapagmana. Pirmahan mo na ang annulment papers at mas mabuting magpaliwanag ka na rin sa mga pulis kung saan mo itinago ang perang ninakaw mo mula sa charity fund. Ang lamig ng aircon sa grand ballroom ay tila naging mga patalim ng yelo na mabilis na bumaon sa aking buong katawan. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ang malakas na musikang kanina lamang ay nagbibigay ng sigla sa aming 10th anniversary gala ay biglang huminto iniwan ng isang nakakabinging katahimikan na unti-unting napuno ng mga bulungan. Ang mga ngiti at pagbati ng mga prominenteng bisita ay naglaho ng parang bula na palitan ng nanlilisik at naghuhusgang mga mata. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan. Suot ang paborito kong pulang gown na binili pa namin ni Ramiro sa Paris nung masaya pa kami. Sa harapan ko, ang lalaking pinagsilbihan ko ng isang dekada ay nakatayo ng tuwid, walang bakas ng pagsisisi. Si Ramiro, nakahawak siya sa bayang ng isang babaeng, halos kasing edad lang ng aking nakababatang pinsan. Si Beatrice, ang pinakamasakit na tanawin ay ang kamay ng babae na mahigpit na nakapatong sa kanyang sariling umbok na tiyan. 10 taon. 10 taon kong ibinigay ang lahat dugo at pawis para sa pamilyang ito. Ibinenta ko ang lupang mana ko mula sa aking mga magulang sa Batangas para lang isalba ang kumpanya ng mga almazan noong mga panahong nasa bingit sila ng pagkalugi. Nagtrabaho ako araw at gabi, inako ang lahat ng bigat at stress hanggang sa mawala ang unang sanggo sa sinapupunan ko. Dahil sa matinding pagod at komplikasyon sa trabaho tulo, yang ipinagkait sa akin ng tadhana ang pagkakataong maging isang ina. Inako ko ang sakit na yon ng mag-isa. Naniwala ako na sapat na ang aming pagmamahal upang punan ang walang hanggang kakulangan sa aking pagkatao. Ngunit ngayon, sa mismong gabi na inakala kong ipinagdiriwang namin ang aming katatagan, ipinagalandakan niya sa buong mundo ang kanyang pagtataksil. At walang awang pinaratangan pa akong magnanakaw. Diyos ko, Panginoon! Isang basag na bulong ang pumiglas mula sa aking nanginginig na mga labi. Wala akong marinig, kundi ang mabigat at naguunahang pagtibok ng aking sariling puso. Ang aking lalamunan ay tila mahigpit na sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, gusto kong umiyak hanggang sa maubos ang aking boses, ngunit walang luhang lumabas. Ang sakit ay napakalalim, mabilis na umabot sa aking mga buto at napaparalisa sa aking isip, kaya't ang tanging nagawa ko ay ang tumitig sa kanya. Sinusubukan kong hanapin ang asawang minahal ko sa likod ng mga matang puno ng pandidiri at pagmamalaki. Look, Teodora. Patuloy ni Ramiro ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw na parang batas sa loob ng tahimik na bulwagan. Para sa pamilya natin to. Kung meron ka pang natitirang hiya sa katawan mo, aalis ka na ngayon din at hindi ka na manggugulo. Binigyan na kita ng pagkakataong umalis nang may dignidad kanina sa opisina, pero matigas ang ulo mo at ngayon, pinili mo pang nakawin ang pondo ng foundation para ipitin ako. Lumapit ang ina ni Ramiro mula sa gilid ng entablado. Si Doña Consuelo ang biyenan kong hindi kailanman nakakita ng halaga sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at puno ng tagumpay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Beatrice, tila ba idinidisplay sa lahat na ito ang tunay na reyna ng gabi.
Palagi kong sinasabi kay Ramiro na isang malaking sumpa ang pakasalan ng isang outsider na tulad mo. Matalim na pahayag ni Doña Consuelo. Ang boses niya ay sadyang nilalaksan upang marinig ng lahat ng mga politiko at negosyanteng naroon. Isang babaeng baog. Isang babaeng hindi man lang mabigyan ng anak ang aking anak at ngayon magnanakaw pa. Dapat noon palang naubos ang pera ng pamilya niyo sa probinsya ay pinalayas na kita. Hindi ako makahinga. Ang mga salita nila ay naging malalaking bato na sunod-sunod na ibinagsak sa aking ulo. Ang mga bisita ang mga taong tinulungan ko nung sila ang nangangailangan. Ang mga business partners na niligawan ko ng maraming taon para lang mapalago ang kumpanya. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parang isang maruming sakit na nakakahawa. Naririnig ko ang mga mahihinang komento sa aking likuran. Nararamdaman ko ang mga mapanuring tingin na bumabalot sa aking katawan. Walang sinuman ang nagtangkang lumapit. Walang sinuman ang nagsalita para sa akin. Bakit ganito? Bakit ang mga taong binigyan mo ng buhay ay sila pang may lakas ng loob na patayin ka ng nakamulat ang mga mata? Paano naging kasalanan ng aking sakripisyo? Sinusubukan kong humakbang paatras, hinahanap ang hangin, ngunit naramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Wala akong matakbuhan, wala akong mapagtaguan mula sa kahihiyang ito. Ang bigat sa aking dibdib ay halos bumasag sa aking mga tadyang. Kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko ang lalaking ito ng higit pa sa pagmamahal na inialay ko. Paano niya nagawa ito? Paano niya nakayang halikan ako tuwing umaga hawakan ng aking kamay sa harap ng mga kaibigan namin habang may ibang babaeng nagdadala ng kanyang anak? Paano niya nagawang ipagpalit ang aking dugo at pawis para sa isang palabas na tulad nito? Sa gitna ng aking pagkawasak nang makita ko ang mga unipormadong pulis na naglalakad papasok sa pintuan ng Grand Ballroom, alam kong kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng patunay na hindi ako ang halimaw na sinasabi nila. Hinanap ng aking mga mata ang kaisa-isang taong alam kong hindi kailanman tatalikod sa akin. Si Isabel, ang aking pinsan. Ang batang iniyahon ko mula sa putik pinag-aral ko sa pinakamagandang universidad sa Maynila at inilagay ko sa posisyon bilang head accountant ng foundation para matiyak ang kanyang kinabukasan. Siya ang aking pamilya, ang utang na loob na alam kong magsisilbing kalasag ko. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng buffet table na kayuko at nanginginig hawak ang isang makapal na asul na notebook. Isabel. Tawag ko, ang boses ko ay basag at mahina, ngunit sapat na para bumaling siya sa akin. Isabel, lumapit ka. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa mga pulis na ikaw ang nag-audit ng mga financial records nitong nakaraang buwan. Sabihin mo sa kanila na hindi ko ginalaw ang pera ng charity. Ipakita mo ang mga resibo. Umaasa ako. Sa bawat hakbang na ginawa niya palapit sa gitna, umaasa ako, nayayakapin niya ako, na isisigaw niya sa buong bulwagan ang katotohanan. Umaasa ako na gagamitin niya ang lahat ng kanyang natutunan para ipagtanggol ang kapatid na nagbigay sa kanya ng magandang buhay. Ngunit nang tuluyang umangat ang kanyang ulo, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pag-aalala, hindi pagmamahal, kundi isang malalim na takot at isang nakakapasong katotohanan na mas masakit pa sa ginawa ni Ramiro. Pagtataksil, dahan-dahan siyang humakbang hindi palapit sa akin, kundi palapit kay Ramiro at sa mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay patuloy sa panginginig habang mahigpit na nakahawak sa asul na notebook ang opisyal na ledger ng foundation. Ate, hindi sa ganun. Nanginginig na wika ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagmamadaling lumingon sa ibaba. Iniiwasan ang aking paningin. Patawarin mo ako, Ate Theodora, pero kailangan kong sabihin ang totoo.
Hindi ko na kayang itago ang mga pinapagawa mo sa akin. Nanigas ang aking panga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ano ang sinasabi mo, Isabel? Iniabot ni Isabel ang asul na notebook sa opisyal ng pulisya. Nakita ko po kung paano niya inilipat ang pondo sa personal niyang account sa ibang bansa. Ako po ang inutusan niyang magbuura ng mga files, pero itinago ko po ang ledger na ito bilang ebidensya. Gumuho ang aking kalangitan. Ang huling haligi ng aking lakas, ang nag-iisang dugong. Inaasahan kong magliligtas sa akin ay mismong nagbaon ng huling pako sa aking kabaong. Si Isabel, ang batang iniligtas ko. Ang pinagkakatiwalaan ko ng higit sa aking sarili. Ipinagpalit niya ako para sa ano? Para sa pera. Para sa pabor ni Ramiro. Umatras ako ng isang hakbang. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kawalan ng hangin sa aking baga. Gusto kong sumugod. Gusto kong agawin ang notebook at isampal sa kanilang mga mukha na sila ang mga sinungaling. Ngunit walang lakas na natira sa aking katawan. Kinuha ni Ramiro ang isang ballpen at ilang pahina ng dokumento. Malakas itong inihagi sa aking paanan. Pirmahan mo na ang annulment. Matigas na utos ni Ramiro, ang kanyang mukha ay puno ng matagumpay na ngisi. At sumama ka na sa mga pulis ng tahimik. Ang kanyang patagilid at umiiwas na tingin. Ang mga matang yon ng aking pinsan na hindi makaharap sa katotohanan ng kanyang ginawang pagtataksil. Yon ang huling imaheng nakita ko. Bago tuluyang madaig ng pagkabigla at matinding sakit, dumampot ako ng isang basag na baso ng alak mula sa isang kalapit na mesa at nang walang pag-iisip malakas ko, itong ibinato sa malaking salamin na nagre-reflect ng aming peking masayang buhay. Ang pagkakabasag ng salamin ay umalingaw sa buong bulwagan, isang huling patunay ng aking presensya. Bago ako tumalikod at tumakbo palabas ng grand ballroom, iniiwan ang lahat kasama na ang aking dating sarili sa gitna ng gabing pinatay nila ang aking puso. Ang umiiwas na tingin ni Isabel, iyon ang patuloy na sumasaksak sa aking diwa habang nagmamadali akong tumakbo. Palabas ng grand ballroom, binabagtas ang mahabang pasilyo patungo sa grand staircase ng mansyon. Gusto ko nang makalayo. Gusto kong makatakas sa nakakapasong kahihiyan at sa mga matang mapanghusga ng mga taong dati ay nakayuko sa akin. Ngunit bago pa man ako makarating sa malaking pintuan, isang malamig at pamilyar na boses ang pumigil sa aking mga hakbang. At saan mo balak pumunta, babaeng baog? Nilingon ko ang pinanggalingan ng tinig. Si Doña Consuelo. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan, mariing itinatapik ang kanyang mahahabang kuko sa hawakan ng kanyang mamahaling baston. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan, tila isang reyna na tuluyang napatalsik ang kanyang kaaway. Unti-unti siyang bumaba palapit ng palapit hanggang sa magkaharap kami. Huwag mong isipin na makakaalis ka sa pamamahay na ito nang dala ang mga yaman ng aking pamilya. Mariing wika ng aking biyena, anang boses ay puno ng lason. Itinuro niya ang kumikinang na diamanteng kuwintas na nakasabit sa aking leeg. Hubarin mo yan. Ang alahas na yan ay ipinapasa lamang sa mga tunay na almazan. Isang outsider na magnanakaw na tulad mo ay walang karapatang magsuot ng pamana ng aming angkan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa mukha niya na ang mismong leeg ko ang nagdala ng bigat ng kanyang mga utang sa kasino 5 taon na ang nakalilipas. Gusto kong isumbat na kung hindi dahil sa aking pawis, matagal na silang nakatira sa lansangan. Ngunit kinagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Hindi ako iiyak sa harap niya. Hindi ako magmamakaawa sa mga taong walang kaluluwa.
Nanginginig ang aking mga daliri nang abutin ko ang likuran ng aking leeg. Kinalag ko ang malamig na metal at dahan-dahang inilapag yun sa kanyang nakalahad na palad. Hindi ko inalis ang aking seryosong tingin sa kanya. Saksak mo sa baga mo ang kwintas na yan. Malamig kong sagot, pilit pinapatatag ang boses upang hindi niya makita ang pagkadurog ko. Tumalikod ako at tuluyan ang lumabas sa mabigat na pinto ng mansyon. Sinasalubong ang madilim at malamig na gabi. Hindi ko alam kung paano ako nakapagmaneho ng maayos habang nanlalabo ang aking paningin dahil sa luhang kanina ko pa pinipigil. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa salamin ng aking sasakyan, kasabay ng tuluyang pagbuhos ng aking emosyon. Pumarada ako sa isang tahimik na hotel sa gitna ng Maynila. Sa loob ng madilim at malamig na silid, doon ko pinakawalan ang lahat. Napasandal ako sa likod ng pinto at tuluyang napaupo sa sahig. Niyakap ko ang aking mga tuhod at humagulgol ng walang boses. Ang sakit ay tila pilit na pinupunit ang aking dibdib mula sa loob. Ramiro? Isabel? Ang mga taong binigyan ko ng buhay ay siya ring nagbaon sa akin ng buhay. Diyos ko! Panginoon ko, bakit? Bulong ko sa hangin, ang aking mga kamay ay mahigpit na nakasabunot sa sarili kong buhok. Bakit hinayaan nung gawin nila ito sa akin? Saan ako nagkulang? Inabot ako ng ilang oras sa malamig na sahig. Hinahayaan ang sarili kong mawasak. Ngunit, nang maramdaman ko ang labis na pagmamanhid ng aking katawan, isang kakaibang apoy ang nagsimulang magliyab sa aking bituka. Tumigil ang pag-agos ng aking mga luha. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Kung gusto ni Ramiro Almazan ng digmaan, ibibigay ko sa kanya ang pinakamadugong laban na hindi niya inaasahan. Tumayo ako at pinunasan ang aking mga pismi. Binuksan ko ang aking laptop sa ibabaw ng mesa. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Nag-login ako sa lahat ng aking online banking portals. Kayo ang may gusto nito. Titingnan natin kung hanggang saan ang maipagmamalaki ng pamilya Almazan kung wala ang aking pera. Isang pindot. Kinansela ko ang lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan kay Ramiro at kay Doña Consuelo. Ang mga kutseng ginagamit nila araw-araw ay nakapangalan sa aking personal na kumpanya. Ipapahatak ko ang mga iyon bukas na bukas din. Subukan nilang bumili ng mamahaling bitamina para sa anak ni Beatrice gamit ang sarili nilang mga bulsa. At higit sa lahat, ang mansyong ipinagmamalaki ni Doña Consuelo, ang mansyong pinalayas nila ako, ay binili ko gamit ang sarili kong pera bago pa man kami ikasal ni Ramiro. Wala silang alam na hindi kailanman naging bahagi ng aming conjugal property ang lupang iyon dahil sa prenuptial agreement na palihim kong ipinaayos noon. Akala ni Ramiro ay hawak niya ako sa leeg, pero hindi niya alam na nakatayo siya sa lupang pag-aari ko. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ng aking abogado sa kalagitnaan ng madaling araw. Ate Mendoza, pasensya na sa abala. Bungat ko ang aking boses ay seryoso at walang anumang bakas ng kahinaan. Ihanda mo ang lahat ng titulo ng mansyon natin sa Dasmariñas Village. Bukas na bukas din gusto ko magpadala ka ng eviction notice kay Ramiro at sa kanyang ina. Palalayasin ko sila sa sarili kong pamamaha. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay pilit na pumapasok sa mga siwang ng kurtina. Nakaupo ako sa gilid ng kamabihis at handa ng harapin ng mundo. Handa na akong ipasabog ang katotohanan tungkol sa mansyon at ipahiya sila sa buong alta sosyedad. Ngunit bago ko pa man makuha ang aking bag, isang malakas na katok mula sa pinto ng aking hotel room ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Kumunot ang aking noo.
Wala akong sinabihan kung nasaan ako maliban kay Ate Mendoza. Imposibleng makarating agad ang abogado ko. Dahan-dahan akong lumapit at binuksan ang pinto. 2 pulis na nakauniporme ang bumungad sa akin. Ang kanilang mga mukha ay seryoso tila mga ahenteng inutusan para sa isang tiyak na misyon. Ang isa sa kanila ay naglabas ng isang opisyal na dokumento mula sa isang kayumangging envelope. Mrs. Teodora Villacorta Almazan. Tanong ng pulis, ang boses ay matigas at formal. Mayroon po kaming dalang supina para sa inyo. Kinasuhan po kayo ng estafa at qualified theft ng Board of Directors ng inyong foundation. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Nanigas ang aking buong katawan. Tiningnan ko ang papel na inabot niya. Sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ng pangunahing saksi na nagsumite ng sinumpaang salaysay laban sa akin. Isabel Villacorta. Ginamit ng aking sariment ang mga peking financial records upang idiin ako sa krim ang hindi ko ginawa. Inunahan ako ni Ramiro. Pinilayan niya ang aking mga kamay bago ko pa man mabitawan ang aking unang atak. Ang malamig na papel ng supina ay tila naging yelo na unti-unting sumunog sa aking balat. Ang malamig na papel ng supina na hawak ko kaninang umaga ay nag-iwan ng hapdi na tila lapnos sa aking kaluluwa. Muntik na akong makulong. Kung hindi naging mabilis si Ate Mendoza sa pag-aayos ng aking piyansa, bago magsara ang mga korte marahil, ay natagpuan ko na ang aking sarili sa loob ng isang madilim at siksikang selda, ang mismong lugar kung saan nais akong itapon ng pamilyang binuhay ko. Ang nakakapasong usok at ingay ng Maynila ay unti-unting napalitan ng sariwang hangin at amoy ng basa-basang lupa, habang binabagtas ko ang paliku-likong kalsada. Bumalik ako sa Batangas. Dito sa lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan na iniwan ng aking mga yumaong magulang, pansamantala akong nagtago mula sa mga naghuhusgang mata ng alta sosyedad. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Habang pinagmamasdan ko ang bakanteng lote sa gilid ng aming bahay mula sa bintana, muling nanariwa sa aking isipan ang araw na pinirmahan ko ang deed of sale para maibenta ang lupang iyon. Iyon ang lupang ipinamana sa akin, ang huling alaala ng aking mga magulang na maluwag sa loob kong isinuko. Mabayaran lamang ang mga utang ni Ramiro at mailigtas ang kanyang kumpanya mula sa pagkalugi. Naramdaman ko ang matinding pagod na bumalot sa aking mga buto. Walang makakatulong dito para ipagganda ako ng hapunan. Walang mamahaling chandelier. Walang peking ni iti. Kumuha ako ng isang maliit na kaldero, naghugas ng bigas at nagsimulang magprito ng ilang pirasong tuyo na nakuha ko sa maliit na sari-sari store sa kanto. Ang usok mula sa mainit na mantika ay mabilis na kumalat sa maliit na kusina, humapdi sa aking mga mata at nagsilbing mitsa upang tuluyang bumagsak ang mga luhang buong araw kong pinipipil. Sa harap ng lumang kalan, mag-isa at malayo sa lahat doon, ako gumuho. Napakapit ako sa gilid ng lababo habang ang aking mga balikat ay marahas na nanginig sa bawat paghikbi. Inialay ko ang aking kabataan, ang aking ganda at ang aking pag-asa para sa pamilyang iyon. Sinugatan ko ang aking sariling mga kamay upang itayo ang kanilang imperyo. Inako ko ang sakit ng pagkawala ng una kong sanggol dahil sa labis na stress sa pagtatrabaho para sa kanila. At ano ang nakuha ko? Kapalit, isang asawang ipinagpalit ako sa mas bata dahil hindi ako makabuo ng tagapagmana isang biyen nang nilapastangan ng aking pagkatao at isang pinsang tinuring kong kadugo. Ngunit, ibinenta ako sa unang alok ng kapangyarihan. Diyos ko po, bigyan niyo ako ng lakas. Usal ko sa pag-itan ng mga hikbing halos sumakal sa aking lalamunan. Huwag niyo pong hayaang magwagi ang mga taong yumapak sa aking pagkatao. Pinunasan ko ang aking mga mata
gamit ang likod ng aking kamay. Tama na ang pag-iyak. Hindi mababawi ng mga luha ang 10 taon kong nasayang at lalong hindi nito malilinis ang pangalan ko mula sa mga gawa-gawang ebidensya ni Isabel. Inayos ko ang aking sarili at kumain ng simpleng hapunan. Ang maalat na lasa ng tuyo ay tila naging gamot na nagpabalik sa aking diwa. Ako si Teodora Villacorta. Bago ko naging apelido ang Almazan, isa na akong babaeng marunong lumaban sa buhay. Tumayo ako at nagtungo sa lumang aparador ng aking ina sa kwarto. Sa pinakailalim nito ay may isang nakatagong kahon na naglalaman ng mga personal kong gamit mula pa noong nagsisimula pa lamang ang foundation. Inakala ni Isabel na dahil burado na ang mga digital files sa opisina, wala na akong hawak na laban. Nakalimutan ng aking pinsan na bago pa man naging moderno ang lahat, ako mismo ang nagtatago ng mga orihinal na resibo at bank statements na nakasulat sa papel. Mga papel na nagpapatunay na ang pondo ng foundation ay direktang ginamit pambayad sa mga utang ni Doña Consuelo sa casino at hindi napunta sa aking personal na account. Habang maingat kong inilalatag ang mga naninilaw na resibo sa ibabaw ng lumang mesa, sa sala nakuha ng aking atensyon ang liwanag ng isang sasakyan na tumama sa bintana. Ang paghinto ng makina ng isang mamahaling itim na kotse sa harap ng aming bakod ay nagbasag sa katahimikan ng probinsya. Napakunot ang aking noo. Walang nakakaalam na nandito ako maliban sa aking abogado. Lumabas ako ng pinto, nananatiling maingat ang aking mga hakbang. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babae ang lumabas. Nakasuot siya ng isang formal at matalim na business suit na halatang hindi nababagay sa alikabok ng probinsya. Ang kanyang buhok ay tuwid na tuwid at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang talas at kumpiyansa. Naglakad siya papalapit sa akin, hawak ang isang makapal na dokumento. Mrs. Almazan, bungad niya ang kanyang tono ay walang paligoy-ligoy. O mas mabuting tawagin kitang Miss Villacorta dahil alam kong wala na ang asawa mo sa buhay mo. Sino ka? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Malamig kong tanong, hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. Isang maliit, ngunit seryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang iniabot sa akin ang mga dokumentong dala niya. Ako si Ines, pagpapakilala niya. Isa akong independent auditor at hawak ko ang kumpletong listahan ng mga peking kumpanyang ginagamit ng asawa mo para itago ang kanyang mga pera. Matutulungan kitang ipasok si Ramiro sa kulungan at bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo. Napatingin ako sa bagay na inilapag niya ng dahan-dahan. Ang pulang folder sa ibabaw ng kahoy na mesa. Binuksan ko ang pulang folder na inilapag ni Ines sa aming lumang kahoy na mesa. Sa bawat paglipat ko ng pahina ang aking puso ay tila nakakaramdam ng malamig na hampas. Ang mga numerong nakasulat doon ay hindi nagsisinungaling. Ang kumpanyang itinayo ko, ang kumpanyang binuhat ko, gamit ang aking sariling dugo at pawis, habang sila ay nagpapasarap sa kanilang mga marangyang buhay, ay unti-unti nang pinapatay ni Ramiro Almazan. Look at this, Teodora. Sabi ni Ines, itinuturo ang bahagi ng audit report na may pulang marka. Ramiro has been siphoning money from the company accounts into various offshore casino junkets. Millions of pesos are vanishing every month. At ang ina niyang si Doña Consuelo, she has been using the Charity Foundation's fund as her personal piggy bank to pay for her luxury designer bags and casino debts. Ang buong kumpanya ay nakalubog na sa napakalaking utang dahil sa kanila. Diyos ko. Bulong ko habang hinihimas ang aking no. Naramdaman ko ang matinding panghihinang hinaluan ng put.
Alam kong tamad at walang alam sa negosyo si Ramiro, pero hindi ko inakalang ganito sila katanga at kasakiman. Sinisira nila ang lahat ng pinaghirapan ko. They wanted a scapegoat, Teodora. Seryosong sagot ni Ines. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. At ikaw ang pinili nilang isakripisyo para kapag tuluyang bumagsak ang kumpanya sa iyo, lahat ang sisi habang sila ay may sapat na nakatagong pera sa ibang bansa. Kahit nandun ako sa Batangas, may mga mata at tainga pa rin ako sa aking mansyon sa Maynila. Si Manang Maria ang matapat kong kasambahay na lihim kong pinapasweldo pa rin mula sa sarili kong personal na pondo. Ang nagbabalita sa akin sa pamamagitan ng tawag kung paano naging isang buhay na impyerno ang pananatili ni Beatrice doon. Isinasalarawan ko sa aking isip, ayon sa kwento ni Manang Maria, kung paano dahan-dahang nawawalan ng kulay ang mga pangarap ni Beatrice. Pumasok siya sa aking mansyon na akala niya ay reyna siya. Ngunit sinalubong siya ng bangis at bagsik ng aking biyenan. Si Doña Consuelo habang marahas na itinatapik ang kanyang mahahabang kuko sa hapagkainan, ay walang sawa siyang tinatawag na walang klase at manggagamit. Si Beatrice ay hindi pinapayagang umupo sa kabisera ng hapag at palagi siyang pinapaalalahanan na naroroon lamang siya para dalhin ang tagapagmana ng mga almazan. Si Ramiro naman ay laging abala, madalas na lasing na umuuwi at hindi pinapansin ang mga luha at sumbong ng kanyang buntis na kalaguyo. Ang akalang paraiso ni Beatrice ay mabilis na nagiging isang gintong hawla at unti-unti na niyang nararamdaman ang bigat ng pagkakamaling kanyang ginawa. Ngunit, ang pinakamatinding dagok para sa akin sa gabing yon ay hindi ang balita tungkol kay Beatrice. Ito ay nang iabot sa akin ni Ines ang isang maliit na flash drive. Bago ko kinuha ang mga files sa laptop ni Ramiro sa opisina, gumawa ako ng kumpletong backup ng kanyang lumang cloud account na madalas niyong makalimutang i-log out sa computer. Paliwanag ni Ines habang isinasaksak ko ang drive sa aking laptop. I found some deleted message logs from last month. I think you need to read this. Hinanap ko ang petsa bago ang gabing ipahiya ako sa gala. Doon bumungad sa aking screen ang isang chat sa pagitan ni Ramiro Almazan at ng aking pinsan na si Isabel. Naninig ang aking mga kamay at tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat habang binabasa ko ang bawat salitang nakasulat sa screen. Tulungan mo akong mapatasik si Teodora, Isabel. Basa ko sa mensahe ni Ramiro. Kapag nagtagumpay tayo at napirmahan niya ang annulment dahil sa kasong isasampa natin, bibilihin ko para sa iyo ang isang luxury condo unit sa Makati. At hindi lang yan ibibigay ko sa iyo ang pwesto bilang vice president ng kumpanya. Magiging malaya ka na sa anino ng pinsan mo. At ang sagot ni Isabel, gagawin ko ang lahat, Kuya Ramiro. Pagod na rin akong maging anino lang ni Ate Teodora. Pagod na akong umasa sa mga tirang tulong niya. Ang uhat-uhat na dumarami sa aking lalamunan ay tila naging isang matigas na bato na hindi ko malunok. Ang aking pinsan, ang batang binihisan ko, ang batang pinalaki ko, gamit ang aking pagmamahal, at pera ay ibinenta ako para lamang sa isang kondo at isang titulong hindi naman niya kayang panghawakan. Ang matigas na bato na hindi ko malunok sa aking lalamunan ay dahan-dahang naging lakas na nagtulak sa akin upang bumangon. Nung gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa madilim na langit ng Batangas, alam kong hindi ako pwedeng manatili rito habang ipinagdiriwang nila ang aking pagbagsak. Bago sumikat ang araw, palihim akong bumalik sa Maynila. Nagpadala ako ng isang maikling text message kay Isabel gamit ang isang hindi rehistradong numero.
Sinabi ko sa kanyang magkita kami sa maliit at lumang simbahan sa Quiapo, isang lugar kung saan walang makakakilala sa amin. Malamig ang hangin sa loob ng simbahan, puno ng amoy ng nasusunog na kandila. Umupo ako sa isa sa mga lumang kahoy na upuan, pinagmamasdan ang dambana habang tahimik na nagdarasal. Maya-maya pa, narinig ko ang dahan-dahang paghakbang ng isang tao sa likod ko. Si Isabel. Nakasuot siya ng malaking jacket at sun visor. Tila ba natatakot na may makakita sa kanya sa pampublikong lugar na ito. Nang maupo siya sa tabi ko, hindi niya magawang tumingin sa aking mga mata. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag. Ate? Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Ate, bakit mo ako gustong makita? Mapapahamak ako kapag nalaman ni Kuya Ramiro na magkasama tayo ngayon. Kuya Ramiro! Ulit ko, may bahid ng labis na pait ang aking ngiti. Ang dalis mo namang tawaging kuya ang lalaking sumira sa akin, Isabel. Ate, hindi sa ganun. Mabilis niyang sagot, pilit pinagtatanggol ang kanyang sarili habang nagsisimulang pumatak ang kanyang mga luha. Ginigipitin niya ako. Sabi niya kapag hindi ko ginawa yon, idadamay niya ako sa kaso ng foundation. May pamilya ako sa probinsya na umaasa sa akin. Wala akong ibang pagpipilian. Tumingin ako sa kanya hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kasakiman. Isabel, kailanman ay hindi kita pinabayaan. Nung mamatay ang mga magulang mo, kinuha kita. Pinag-aral kita sa pinakamahalagang universidad sa Maynila. Binigyan kita ng magandang buhay para hindi mo maramdaman ang hiya sa harap ng ibang tao. Ganito ba ang kahulugan ng utang na loob para sa'yo? Ibinenta mo ba ako para lamang sa isang kondo? Patawarin mo ako, ate? Umiiyak na wika niya, ngunit alam kong ang kanyang mga luha ay hindi dahil sa tunay na pagsisisi, kundi dahil sa takot na mabisto ang kanyang mga lihim na transaksyon kay Ramiro. Inilabas ko ang isang lumang papel na bag mula sa aking tabi na kanina ko padala mula sa Batangas at dahan-dahang inilapag sa pagitan namin. Naaalala mo ba ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pares ng lumang sapatos na may kupas na kulay at sira-sirang takong. Yun ang kauna-unahang sapatos na binili ko para sa kanya nung unang araw niya sa kolehiyo dahil alam kong wala siyang maayos na maisusuot nun. Itabi mo yan sa bagong kondo na ibibigay sa'yo ni Ramiro Almazan. Malamig kong sabi. Habang dahan-dahan akong tumatayo, pinapanatili ang aking dignidad at tuwid na tindig. Para sa tuwing gigising ka sa umaga, maalala mo kung gaano kababa ang halaga ng iyong kaluluwa. Iniwan ko siyang umiiyak ng mag-isa sa loob ng simbahan. Lumabas ako ng pintuan, sinalubong ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang tahimik na coffee shop sa kabilang kalsada. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang pinto ng aking kotse, nahagip ng aking paningin ng isang pamilyar na muka sa loob ng coffee shop. Sa tabi ng salaming bintana, nabasang-basa ng ulan nakaupo si Ines. Napakunot ang aking no. Panginoon ko! Bulong ko sa aking sarili habang nanlalamig ang aking buong katawan. Hindi nag-iisa si Ines. Ang kausap niya sa mesa ay walang iba kundi si Ate Castillo, ang matagal at matapat na abogado ng pamilya Almazan, ang lalaking personal na nag-aasikaso ng lahat ng maruruming transaksyon ni Doña Consuelo. May iniabot na makapal na dokumento si Ines sa abogado at nakita ko ang palitan ng kanilang mga nikti na puno ng lihim na tagumpay sa gitna ng dilim. Ang taong inakala kong aking nag-iisang tagapagligtas ay lihim na nakikipagkamay sa aking mga kaaway sa ilalim ng ulan.
Ang mabuhay na anino ni Ines sa gitna ng ulan habang kinakausap si Ate Castillo ay hindi maalis sa aking isipan. Kahit pabalik na ako ng Batangas, ang bawat patak ng ulan sa salamin ng aking sasakyan ay tila nagtatanong kung sino nga ba talaga ang aking kakampi sa mundong ito. Nung una inakala kong pinadala si Ines ng langit para sagipin ako mula sa kumunoy ng kahihiyan. Ngunit ngayon napagtanto kong walang anghel na bumababa sa impyerno nang walang sariling pakay. Hindi ko pinalipas ang magdamag. Habang madilim pa ang paligid sa Batangas, tinawagan ko si Ate Mendoza at ibinigay sa kanya ang buong pangalan ni Ines upang imbestigahan. Hindi sapat ang mga bulong-bulungan. Kailangan ko ng matitigas na papel mga dokumento o hindi maitatanggi ng sinuman sa harap ng korte. Pagkalipas ng 2 araw, habang nakaupo ako sa lumang veranda ng aming bahay, dumating si Ate Mendoza. Ang kanyang muka ay seryoso, hawak ang isang makapal na brown folder na may selyo ng gobyerno. "Chodora," simula niya ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang inilalapag ang mga dokumento sa aking harapan. "Ines is not who she claims to be. Ang buong pangalan niya ay Ines Almazan. Anak siya sa labas ng yumaong Don Rodolfo, ang lolo ni Ramiro." Nanlamig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang birth certificate na may pirma ng lolo ng aking asawa. "Ano?" "Toto," patuloy ng aking abogado. "Noong bata pa si Ines, pinalayas siya at ang kanyang ina ni Doña Consuelo mula sa mansyon sa Dasmariñas Village sa napakagaspang na paraan. Namuhay sila sa matinding kahirapan at gutom sa probinsya, habang ang pamilya ni Ramiro ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang pera ng kumpanya. Namatay ang ina ni Ines dahil sa sakit at kakulangan sa pera. Kaya naman buong buhay niyang pinag-aralan ang auditing at batas para sa isang layunin, ang pabagsakin ang buong pamilya Almazan." Tumingin ako sa mga dokumento ng korte. Ngunit bakit ako idadamay ni Ines ako? Ang asawa ako rin ang biktima rito. "Look closely at the documents she gave you, Teodora." Paliwanag ni Ate Mendoza, itinuturo ang mga pirma sa dulo ng audit report na gagamitin ko sana laban kay Ramiro. "Ang mga inayos na papel na ibinigay sa iyo ni Ines upang ipakita sa mga pulis, may mga nakatagong selyo at pirma mo dun, na kapag isinumite mo sa korte, lalabas na kasabwat ka ni Ramiro Almazan sa qualified theft at estafa. Ginamit niya ang tiwala mo para pirmahan mo ang mga dokumentong yun nang hindi mo namamalaya nung bago pa ang gabi ng gala." Diyos ko! Isang malamig na hininga ang aking pinakawalan. Ang aking paningin ay naging matalas habang pinagmamasdan ko ang patibong na inihanda para sa akin. She wanted us both to go down. Kapag nakulong kami ni Ramiro at bumagsak ang kumpanya bilang nag-iisang kinikilalang anak sa labas na naghain na ng petition for recognition sa korte, si Ines ang magmamana ng lahat ng natitirang ari-ari ng pamilya ng walang kahati. Napakapit ako sa gilid ng kahoy na mesa. Ang sakit ng unang pagtataksil ni Ramiro ay naging galit, ang pagtataksil ni Isabel ay naging pait. Nulit ang pagtataksil ni Ines ay naging isang malamig na kalkulasyon sa aking isip. Inakala nilang lahat na madali akong manipulahin dahil ako ay isang nasaktang asawa. Inakala nila na ang aking mga luha ay nakakabulag sa aking kakayahang makakita ng patibong. Humarap ako kay Ate Mendoza. Ang aking mga mata ay walang bakas ng takot o panghihina. "Meron po ba tayong hawak na mga orihinal na papel bago binago ni Ines ang mga pirma?" tanong ko. "Oo, Teodora. Ang mga papel na nakuha mo sa baul ng mga magulang mo rito sa Batangas, yon ang tunay na records ng foundation bago ito napasok ni Isabel. Walang pirma mo dun na nagpapatunay na kasabwat ka," sagot ng aking abogado. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi.
Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Isang ngiti ng isang reyna na alam kung paano babaligtarin ang laro. Inakala ni Ines na hawak niya ang aking mga tali tulad ng isang puppet master. Ngunit hindi niya alam na matagal ko nang pinutol ang aking mga string. Gusto mo mong maglaro ng chess, Ines? Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa pulang folder na ibinigay niya sa akin. Hayaan mo ako ang magligpit ng buong chessboard. Habang pinaplano ko ang susunod kong hakbang, kasama si Ate Mendoza rito sa Batangas, patuloy ang pasok ng mga ulat sa akin mula sa mansyon sa Maynila sa pamamagitan ni Manang Maria. Ibinahagi niya sa akin ang bawat sigawan, ang bawat pag-iyak na unti-unting sumisira sa bagong paraiso ni Beatrice. Akala ng babaeng yun ay ginto ang kanyang pinasok, ngunit hindi niya alam na isang madilim na pugad ng mga buwaya ang kanyang tinutuluyan. Ayon kay Manang Maria, pumasok si Doña Consuelo sa kwarto ni Beatrice, bit-bit ang isang makapal na legal document. 7 buwan na ang tinitiyak na tagapagmana sa sinapupunan ng aking dating kalaguyo at para sa aking biyen, ang sapat na ang panahong yon para ilatag ang kanyang tunay at malupit na kulay. Pirmahan mo ito, Beatrice. Mariing utos ni Doña Consuelo habang marahas na itinatapik ang kanyang mahahabang kuko sa gilid ng mesa. Iyan ay isang waiver. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa bata pagkapanganak mo. Bibigyan ka namin ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya. Ngunit hindi mo na muling makikita ang anak mo. Isang outsider na tulad mo ay walang karapatang magpalaki ng isang almazan. Naiyak at nanginginig na tumanggi si Beatrice. Lumuhod siya at nakiusap. Ngunit sinalubong lamang siya ng malamig na tingin ng matanda. Nang gabing yon nang dumating si Ramiro, mabilis na tumakbo si Beatrice sa kanya upang humingi ng proteksyon. Inasahan niyang ipagtatanggol siya ng lalaking ng ako sa kanya ng kasal. Ngunit si Ramiro Almazan na kasalukuyang nagpapanik dahil sa mga nakanselang supplementary credit cards at sa mga utang sa kasino na nagsisimula ng maningil, ay walang natitirang pasensya para sa kahit na sino. Sinalubong niya si Beatrice ng isang malakas na sampal na nagpatumba sa babae sa sahig. Huwag mo akong buwisitin sa mga reklamo mo, Beatrice. Sigaw ni Ramiro ayon sa narinig ni Manang Maria mula sa labas ng pinto. Ginamit ko lang ang pagbubuntis mo para mapilitan si Teodora na pirmahan ang annulment at makuha ko ang mga ari-arian niya. Kung hindi dahil sa bata sa sinapupunan mo, matagal na kitang itinapon sa basurahan kung saan kita nakuha. Pirmahan mo ang waiver kung ayaw mo lumabas ng mansyong ito nang walang kahit isang sentimo. Nang marinig ko ang kwentong ito mula kay Manang Maria, naramdaman ko ang isang pamilyar na hapdi sa aking dibdib. Hindi ko kaaway si Beatrice. Biktima rin siya ng parehong lalaki na sumira sa aking kabataan at nagnakaw ng aking mga pangarap. At sa pagkakataong ito, siya ang magiging pinakamahalagang piyesa sa aking chessboard upang tuluyang durugin ang pamilya Almazan. Hating gabay na nang i-dial ko ang personal na numero ni Beatrice na nakuha ko mula sa aking mga lumang records ng kumpanya. Sa madilim at tahimik na guest room ng mansyon, habang umiiyak si Beatrice at yakap ang kanyang sariling tiyan, umatal ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ito, nanginginig ang mga daliri habang tinitingnan ang hindi kilalang numero sa screen. Nang pindutin niya ang sagot, hindi siya nagsalita. Tanging ang mahihinang hikbi lamang niya ang narinig ko sa kabilang linya. Inilapit ko ang telepono sa aking bibig. Ang aking boses ay kalmado, matatag at puno ng otoridad ng isang totoong reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Gusto mo bang iligtas ang anak mo mula sa mga almazan? Simula ko. O gusto mong tuluyang malunod kasama ng pamilyang iyon?
Ang mabigat at mabilis na paghinga ni Beatrice sa kabilang linya ay naging kaisa-isang sagot sa katahimikan ng gabi. Ang mabigat at mabilis na paghinga ni Beatrice sa kabilang linya nung gabing yon, ang naging simula ng aming lihim na alyansa. Hindi ko inakalang darating ang araw na ang babaeng sumira sa aking tahanan ay hihingi ng tulong sa akin upang iligtas ang kanyang sariling buhay at ang bata sa kanyang sinapupunan mula sa kalupitan ng mga almazan. Nagkita kami sa isang maliit at lumang karinderya sa gilid ng isang abalang palengke sa Cavite. Napapaligiran kami ng ingay ng mga mamimili at mabigat na amoy ng sariwang isda, isang lugar kung saan walang sinumang makakakilala o maghihinala sa aming dalawa. Nakasuot si Beatrice ng malaking sombrero at sunglasses. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang 7 buwang tiyan. Nang maupo siya sa tapat ko sa ibabaw ng murang plastik na mesa, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng takot. Tumingin ako sa kanya. Walang sampalan, walang sigawan ng isang legal na asawa laban sa kabit. Tanging ang matinding katahimikan at habag ang namagitan sa aming dalawang babaeng parehong nalinlang ng wad na pag-ibig ni Ramiro Almazan. Salamat sa pagdating, Ate Teodora. Bulong niya, ang kanyang boses ay nang-inig habang pinupunasan ang isang patak ng luha sa kanyang pisingi. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Naniwala ako sa mga pangako ni Ramiro na pakakasalang niya ako at bibigyan ng magandang buhay ang aking anak pagkatapos kanyang mapalayas. Huwag ka nang humingi ng tawad sa akin, Beatrice. Seryoso kong sagot habang pinagmamasdan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Diyos na ang bahalang humusga sa atin. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo at ng sanggol. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na itim na USB flash drive mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. Pilit na inuusog palapit sa aking mga kamay. Narito ang lahat, sabi niya sa pag-itan ng kanyang mga hikbi. Lihim kong inirecord ang mga pag-uusap ni Ramiro at Doña Consuelo sa mansyon gamit ang aking cellphone. Maririnig mo riyan ang plano nilang gumawa ng mga peking pirma mo sa tulo ni Isabel upang idiin ka sa qualified theft. At maririnig din ang pag-amin ni Ramiro na gagamitin lang niya ang bata upang piliting kang isuko ang mansyon at ang kumpanya. Kinuha ko ang USB at naramdaman ko ang lamig nito sa aking palad. Ito ang huling piraso ng aking sandata. Sa wakas, hawak ko na ang leeg ng aking mga kaaway. Inilabas ko naman ang isang makapal na puting envelope mula sa aking bag at iniyabot sa kanya. Narito ang isang one-way plane ticket patungo sa iyong probinsya, kasama ang isang check na may sapat na halaga para sa panganganak mo at pagsisimula ng bagong buhay. Umalis ka na bago pa nila malaman na nagkausap tayo. Handa na akong dumanas ng digmaan laban sa kanila. Naiyak na kinuha ni Beatrice ang envelope at tumango sa akin ng may malalim na pasasalamat. Salamat, Ate Teodora. Maraming salamat. Kahit nandun pa rin ako sa Batangas, hindi nakaligtas sa akin ang sunod-sunod na balita mula kay Manang Maria. Pagbalik ni Beatrice sa mansyon ng gabing yun, napansin agad ni Ramiro ang kanyang pamamaga ng mata at pagiging balisa. Ang paranoia ni Ramiro ay unti-unti nang lumalala dahil sa mga nagbabantang maniningil ng utang sa kasino at sa patuloy na pag-usad ng kaso ng SEC laban sa aming kumpanya. Ayon kay Manang Maria, ipinatawag ni Ramiro si Isabel sa kanyang silid tanggapan sa gitna ng gabi. Isabel, nagdududa na ako kay Beatrice, mariing sabi ni Ramiro ayon sa narinig ng aking kasambahay mula sa pinto. Parang may itinago siya sa akin. Kailangan nating makuha ang mga huling ari-arian ni Teodora bago pa tayo tuluyang ma-freeze ng bangko.
Pirmahan mo na ang huling transfer document ng mansyon sa Dasmariñas Village. Nang inginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Alam niyang labag sa batas ang kanyang ginagawa, ngunit wala na siyang matatakbuhan mula sa madilim na larong ito. Ang mabilis at nanginginig na pirma ni Isabel sa mga peking dokumento ng paglilipat ng mansyon ang naging huling hakbang nila patungo sa bitag na aking inihanda. Ang mabilis at nanginginig na pirma ni Isabel sa mga wad na papel ng paglilipat ng mansyon ang naging huling kumpirmasyon na aking kailangan. Alam kong kagat na nila ang pin. Sa tulong ni Ate Mendoza, nakuha namin ang kopya ng mga palsipikadong dokumentong yon bago pa man ito tuluyang maiproseso sa Registry of Deeds. Nagkunwai ako mahina na talo at desperada. Tinawagan ko si Ines gamit ang aking cellphone. Ginaya ko ang boses ng isang asawang tuluyan ng sumuko sa kanyang tadhana. Ines? Simula ko pilit pinapahina ang aking tono upang maging kapanipaniwala ang aking panghihina. Inagaw na nila ang mansyon ko. Wala na akong matitirhan. Handa na akong gamitin ang mga dokumentong ibinigay mo sa akin upang wakasan na ito. Gusto ko silang mawasak. Good. Maririnig ang lihim na tuwa sa boses ni Ines sa kabilang linya. Tomorrow is the grand launch of their mega project at the Grand Hotel. Naroon ang lahat ng media, ang buong board of directors at ang mga mayayamang investors. Yan ang pinakamagandang pagkakataon para ibigay mo sa mga pulis ang audit reports na ginawa ko. It will be the biggest financial scandal in the country. Sige, gagawin ko. Sagot ko bago ko tuluyang pinatulan ang tawag. Inakala ni Ines na sa wakas ay mapapabagsak na niya ang buong pamilya Almazan habang kasama akong makukulong sa likod ng rehas. Akala niya ay magiging instrumento niya ako upang makuha ang buong mana ng kanyang yumaong lolo. Ang hindi niya alam ang mga papel na isusumite ko bukas ay hindi ang mga binago niyang dokumento, kundi ang mga orihinal na resibong nakuha ko mula sa aking baul sa Batangas na nagpapatunay ng aking kawalang sala. Samantala sa Maynala, abala ang buong pamilya Almazan sa paghahanda para sa kanilang pinakamalaking gabi. Kahit na biglang nawala si Beatrice, na inakala nilang tumakas lang dahil sa takot pagkatapos mapirmahan ang waiver ng bata, wala silang pakialam. Mas mahalaga para sa kanila ang hawak nilang wad na dokumento ng pagmamay-ari ng aking mansyon. Ayar muli kay Manang Maria, buong gabi silang nag-toast ng mamahaling champagne ni Doña Consuelo at Ramiro Almazan, habang si Isabel naman ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit, nagpapantasya sa kanyang bagong buhay sa Marangyang kondo sa Makati. Naniniwala silang tuluyan na akong burado sa mapa ng kanilang tagumpay. Hating gabi na nang humarap ako sa malaking salamin sa loob ng aking silid sa hotel. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan upang pakalmahin ang nag-uunahang tibok ng aking puso. Diyos ko, gabayan mo po ako bukas, bulong ko habang pinagmamasdan ng aking sarili. Ito na ang huling gabi ng aking pagtatago. Isinuot ko ang isang pulang power suit, isang matapang na pulang blazer na may gintong mga butones. Ito ang eksaktong kulay at disenyo ng damit na isinuot ko 10 taon na ang nakalilipas noong araw na kasama ko si Ramiro na nagrehistro ng aming kumpanya. Nung mga panahong ako, ang utak ako ang kapital at ako ang lakas sa likod ng bawat tagumpay ng pangalang Almazan. Ngayon, isusuot ko muli ang kulay na ito upang bawiin ang korona na pilit nilang ninakaw mula sa akin. Tumingin ako sa aking refleksyon. Wala na ang mga luha. Wala na ang takot at panghihina.
Tanging ang isang babaeng handa ng maningil ng utang ang nakatayo sa aking harapan. Oras na para maningil ng utang, bulong ko sa aking sarili habang may malamig at matalim na niti sa aking mga labi. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag humakbang pasulong at ang tunog ng aking matalim na takong na tumatama sa makinis na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng aking matalim na takong na tumatama sa makinis na sahig ng marang yang hotel ay nagpatibay sa aking desisyon. Narito na ako. Pumasok ako sa malawak na lobby habang ang mga maringal na dekorasyon para sa grand launch ng mega project ng kumpanya ay kumikinang sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Sa loob ng ballroom na puno ng tawanan pormal, nakasuutan at mga mamahaling pabango ang hangin. Naroon ang mga tanyag na negosyante kilalang politiko at mga mamamahayag na may hawak na malalaking kamera na handang kumuha ng bawat detalye. Sa harapan nakatayo si Ramiro Almazan sa gitna ng entablado na kang-iti ng may pagmamalaki habang inaayos ang kanyang tuksido. Sa unang linya ng mga upuan, nakaupo si Doña Consuelo, nakang-iti, habang marahas na itinatapik ang kanyang mahahabang kuko sa kanyang hawak na pamaypay. Katabi niya si Isabel na nakasuot ng isang mamahaling gown, sinusubukang umakto na parang isang tunay na mayaman at kagalang-galang na executive. Para sa pamilya, Almazan ang gabing ito ang patunay ng aming katatagan. Simula ni Ramiro sa kanyang hawak na mikro, puno ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Sa kabila ng mga paninira ng ilang tao na nais kaming pabagsakin, narito kami ngayon upang ipakita ang kinabukasan ng aming imperyo. At ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang opisyal na video ng aming bagong proyekto. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa loob ng bulwagan. Ang dambuhalang LED screen sa likod ni Ramiro ay dahan-dahang umilaw. Ngunit sa halip na ang marang yang arkitektura ng kanilang ipinagmamalaking proyekto, isang madilim na visual ang lumabas at ang buong ballroom ay nayanig sa biglaang pagbuhos ng isang pamilyar na boses mula sa mga dambuhalang speaker. Isang boses na naging dahilan upang mamatay ang niti sa mukha ni Ramiro. Gagamitin ko lang ang pagbubuntis mo para mapilitan si Theodora na pirmahan ng annulment at makuha ko ang mga ari-arian niya. Yun ang boses ni Ramiro. Ang bawat salita ay malinaw at matalim umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Gagawa tayo ng mga peking pirma sa tulong ni Isabel upang idiin si Theodora sa qualified theft. Kasunod ang boses ni Doña Consuelo na nagsasabing, dapat noon palang naubos ang pera ng pamilya niya sa probinsya, ay pinalayas na natin siya. Ang buong ballroom ay napuno ng malalakas na bulungan ng mga bisita. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na larawan. Ang mga flashes ng camera ay tila naging mga kidlat sa madilim na entablado. Pawis na pawis si Ramiro gulat na gulat habang sumisigaw sa mga technician sa gilid ng entablado na patayin ang buong sound system ng hotel. Sa gitna ng malaking kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa likod ng ballroom. Naglakad ako papasok suot ang aking pulang power suit. Sa aking likuran kasunod ko si Ate Mendoza at 5 unipormadong pulis. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihan. Diretso akong naglakad patungo sa entablado. Hindi pinapansin ang mga kamera na ngayon ay nakatutok na sa aking bawat galaw. Umakyat ako sa tabi ni Ramiro, kinuha ang mikropo no sa kanyang nanginginig na kamay. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng matinding takot. Hindi mo na kailangang patayin ng audio, Ramiro Almazan. Malamig kong sabi ang aking boses ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Dahil ang lahat ng naririto ay may karapatang malaman ng katotohanan. Humarap ako sa mga mamamahayag at sa mga investors.
Inilabas ko ang mga orihinal na dokumentong galing sa aking baul sa Batangas, kasama ang aking prenuptial agreement na nagpapatunay ng aking kawalang sala. Ang mansyong tinutuluyan nila ang mga kutsing ginagamit nila. Maging ang kumpanyang ito lahat ay nakarehistro sa ilalim ng aking pangalan bago pa kami ikasal. At ngayon, sa pamamagitan ng mga legal na papeles na ito, formal ko nang binabawi ang lahat ng aking ari-arian mula sa kanila. Dahil sa pagnanakaw at pasipikasyon. Sa ibaba ng entablado, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Doña Consuelo. Sumugod siya palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nannilisik sa galit habang pilit na umaakyat sa hagdan. Sinubukan niya akong saktan, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 2 pulis na nakaabang. Bitawan ninyo ako, mga walang kwenta. Gulo ni Doña Consuelo habang marahas na sumisipa at pilit na kumakawala mula sa hawak ng mga pulis. Ngunit nang makita niyang nakatutok ang lahat ng kamera ng media sa kanya, ang kanyang kayabangan ay biglang napalitan ng isang mapait at nakabagbag damdaming pag-iyak. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan ko. Gulgol ng aking biyenan habang nakaluhod na sa semento dahil sa kawalan ng lakas. Pinalaki ko ang anak ko sa maruming palengke pagkatapos mamatay ng asawa ko. Nagutom kami, halos mamalimos kami para lang mabuhay. Ginawa ko ang lahat, nagnakaw ako, nagsinungaling ako para lang makuha ang pangalang Almazan. At hindi na muling maranasan ang hirap. At ngayon ay kukunin mo lang ang lahat, Teodora. Isang outsider na tulad mo ang sisira sa pamilya ko. Tiningnan ko siya ng walang kahit anong galit o pot. Nauunawaan ko ang kanyang takot sa kahirapan, ngunit hindi iyon sapat na dahilan para sirain niya ang buhay at karangalan ng ibang tao para sa kanyang sariling kasakiman. Ang takot sa kahirapan ay hindi lisensya para maging isang demonyo, Doña Consuelo. Malamig kong tugon habang nakatayo pa rin ng tuwid sa entablado. Isang pulis ang lumapit sa kanya, dahan-dahang inilabas ang isang makintab at malamig na metal mula sa kanyang bayang. Ang malamig na bakal ng posas na dahan-dahang pumuputol sa kanyang marang, yang buhay ang naging huling tanawin, bago tuluyang magkagulo ang lahat sa loob ng ballroom. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis ang nagwawalang si Doña Consuelo patungo sa mga nag-aabang na patrol car, isang piglas ng matinding takot ang tuluyang sumira sa wad na tapang ni Isabel. Tuluyan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nanginig ang kanyang buong katawan, pinunit ng takot ang kanyang marangyang gown nang mabilis siyang gumapang papalapit sa akin. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng aking pulang pantalon. Ibinabaon ang kanyang umiiyak na muka sa aking mga sapatos. Ate Teodora, maawa ka sa akin. Hagulgul ni Isabel, ang kanyang boses ay basag at desperada. Pamilya tayo, ate. Kadugo mo ako. Utang na loob, huwag mo akong ipakulong, ate. Ipapangako ko. Ibabalik ko lahat. Magsasalita ako laban kay Kuya Ramiro. Tutulungan kita. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Walang mababakas na anumang emosyon sa aking mga mata. Dahan-dahan, ngunit mariin kong inalis ang kanyang mga nanginginig na kamay mula sa aking binti. Pamilya? Mahina ngunit matalin kong tanong. Nung ibinenta mo ang pangalan ko para sa isang marang, yang kondo sa Makati, naiisip mo ba na pamilya tayo, Isabel? Ang pamilya ay hindi nagbabaon ng patalim sa likod ng taong nagpapakain sa kanila. Ibinigay ko sa iyo ang lahat para hindi ka makaramdam ng hiya sa harap ng ibang tao. Ngunit pinili mong maging isang anino ng kasakiman. Ate, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya habang 2 pulis ang lumapit upang hawakan siya sa magkabilang braso. Pinili mong ibenta ang kaluluwa mo. Malamig kong pagtatapos habang tinitingnan siyang itinatayo ng mga autoridad. Ngayon, pagbayaran mo ang halaga nito.
Napaiyak ng malakas si Isabel habang kinakaladkad palabas ng bulwagan tulu yang nawala ang ilusyon ng kanyang bagong buhay. Habang nanonood ang lahat sa pagbastak ng mga nagtaksel sa akin, isang mabagal at sadyang pag-uumpugan ng dalawang paladang umalingaw-ngaw mula sa madilim na gilid ng entablado. Isang papuri na puno ng sarkasmo. Mula sa mga anino, lumabas si Ines. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na suit. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa sobrang kumpiyansa. Brilliant, Theodora. Truly brilliant. Nakangiting wika ni Ines habang dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna kinukuha ang atensyon ng mga natitirang miyembro ng media at ng board of directors. Humarap siya sa buong madla ang kanyang tindig ay tila isang bagong reyna na handa ng umupo sa trono. Ngayon na ang mga magnanakaw ay tuluyan ang papunta sa kulungan at ang pamumuno ng kumpanyang ito ay nabakante oras na para malaman ng lahat ang katotohanan. Formal na pahayag ni Ines, ang boses ay mataas at puno ng otoridad. Ako si Ines Almazan, ang nag-iisang buhay at kinikilalang anak ni Don Rodolfo Almazan sa labas. At bilang natitirang direktang tagapagmana ako, ang legal na kukuha ng lahat ng naiwang ari-arian at pamumuno sa pamilyang ito. Isang nisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Inakala niya na ginawa ko ang lahat ng maruming trabaho para sa kanya. Inakala niya ng aking galit kay Ramiro ay naging kasangkapan niya para makuha ang husti, yang matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa halip na magalit o magulat, isang malamig at kalmadong tawa ang kumawala mula sa aking mga labi. Ines, masyado kang nagmamadali. Banayad kong sagot. Lumapit ako sa kanya at huminto ng may isang hakbang ang layo. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Inakala mo ba talaga na gagamitin ko ang mga dokumentong ibinigay mo sa akin? Biglang nawala ang ngisi ni Ines. Ano ang ibig mong sabihin? Iniangat ko ang aking kamay at mula sa aking likuran ay lumapit si Ate Mendoza. Hawak ang isa pang puting folder na naglalaman ng mga opisyal na report. Alam ko kung sino ka, Ines. At alam ko ang kasunduan ninyo ni Ate Castillo. Malamig kong paglalahad na nagdulot ng biglaang pamumutla sa kanyang muka. Alam ko na binago mo ang mga audit reports upang lagyan ng mga peking pirma ko. Gusto mo kaming makulong dalawa ni Ramiro upang wala kang kahati sa yaman ng mga Almazan. Ngunit ang ibinigay ko sa mga autoridad kanina ay hindi ang iyong mga pasipikadong papel, kundi ang mga orihinal na dokumento na nagpapatunay ng aking kawalang sala. Umiling si Ines, nagsisimulang umatras ng bahagya. Hindi yan totoo. Naplano ko na ang lahat at isinama rin namin ang mga ebidensya ng palihimong pakikipagtransaksyon kay Ate Castillo para manipulahin ang mga financial records. Dagdag ng aking abogado sabay sinyas sa 3 pang opisyal ng National Bureau of Investigation na kanina pa naka-standby sa likod ng entablado. Miss Ines Almazan, wika ng pangunahing investigador habang papalapit sa kanya. May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa patong-patong na kaso ng corporate fraud at falsification of public documents. Sinalubong ng matinding pagkabigla at takot ang mga mata ni Ines. Tumingin siya sa akin, hindi makapaniwala na ang babaeng inakala niyang madaling manipulahin ay ang mismong naglatag ng kanyang sariling libingan. Akala mo, magiging puppet mo ako, Ines. Bulong ko sa kanya bago pa man siya tuluyang pusasan. Pero nakalimutan mo, walang tunay na reyna ang nagpapahawak ng kanyang korona sa ibang tao. Nanigas siya sa kanyang kinatatayo, walang kahit anong salitang lumabas sa kanyang bibig, habang dahan-dahan siyang inilalayo ng mga autoridad mula sa entabladong pinangarap niyang angkinin. Ngayon, tuluyan ng nalinis ang entablado.
Ang mga bisita ay nagsimula na magsiuwian at ang mga media ay nagsisipag-ayos ng kanilang mga kagamitan. Sa gitna ng malawak at makalat na espasyo, isang lalaki na lamang ang naiwan. Si Ramiro. Ang lalaking umangkin ng aking kabataan, ang lalaking nagnakaw ng aking mga pangarap. Nakaluhod siya sa gitna ng malamig na sahig. Wala na siyang suot na kayabangan. Wala na ang kanyang ina na laging nagtatanggol sa kanya. Wala na ang kanyang kalaguyo at wala na rin ang kanyang kayamanan. Wala siyang natira, kundi ang mga nagkalat na papel ng kanyang mga utang at ang matinding kahihiyan. Lumapit ako sa kanya, huminto sa harap ng kanyang nakayukong anyo. Inangat niya ang kanyang mukha, puno ng luha at desperasyon. Teodora, nanginginig niyang bulong pilit na inaabot ng aking kamay. Teodora, asawa mo ako. Please, 10 taon tayo. Patawarin mo na ako. Maari pa nating ayusin ito. Magbago ko, ipinapangako ko. Tiningnan ko ang mga kamay niyang nakalapat sa aking sapatos. Wala na akong naramdamang galit. Wala na akong naramdamang sakit. Tanging isang napakalalim at walang hanggang pagkawala ng pakialam. Tapos na tayo noong araw na ipinagpalit mo ang kaluluwa mo para sa pansarili mong interes. Malamig kong sagot, binabawi ang aking paa mula sa kanyang hawak. Ang asawa ko ay matagal nang patay sa aking paningin. Hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pababa ng entablado. Bawat hakbang ko palayo sa kanya ay isang paghinga ng kalayaan. Bawat hakbang ay pagbabalik ng aking pagkatao. Walang luhang pumatak, tanging ang matapang na pagtingin sa pinto palabas. Ang mabigat na pintuan ng ballroom na dahan-dahang sumasara sa aking likuran, tuluyan ang ibinaon ang lahat sa nakaraan. Pagkatapos ng bagyong sumira sa wad na kaharian ng mga almazan, dahan-dahang lumabas ang sikat ng araw upang bigyan kami ng bagong simula. Ang bawat isa sa kanila ay umani ng binhi ng kasama ang kanilang itinanim ng walang anumang pag-aalinlangan. Si Ramiro Almazan ay tuluyan ng idineklarang bankrupt. Nawala sa kanya ang mansyon, ang kanyang mga luxury cars, ang kanyang posisyon sa kumpanya, at maging ang kanyang danggal. Ayon sa mga balita, nabubuhay siya ngayon sa patuloy na pagtatago mula sa mga galit na casino creditors at sa takot sa bawat katok sa kanyang pinto. Walang sinumang prominenteng tao ang gustong makisalamuha sa kanya ngayon dahil sa kahihiyang dinala niya sa pangalan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Doña Consuelo, ay nawala ng malay sa loob ng kulungan nang malaman niyang tuluyan ng nabura ang pangalang Almazan sa mundo ng negosyo. Ang matandang reyna na dating namumuno ng may kalupitan ay nahaharap na yon sa mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa estafa at falsifikasyon. Si Isabel naman ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang parusa sa likod ng mga rehas. May sapat na panahon upang pag-isipan ang bawat luha at sakit na idinulot niya sa kapatid na nagbigay sa kanya ng lahat ng magandang buhay. Si Beatrice ay ligtas na nakarating sa kanyang probinsya. 1 buwan matapos ang gabi ng gala, nanganak siya ng isang malusog na sanggol na babae. Madalas kaming mag-usap sa pamamagitan ng sulat. Siniguro kong may sapat siyang pondo upang mapalaki ang kanyang anak nang malayo sa lason at kasakiman ng pamilya Almazan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay at payapang ngiti sa kanyang mga larawan. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako ngayon sa harap ng pamilyar na mansyon sa Dasmariñas Village. Ang gintong plaque na may nakasulat na pangalang Almazan sa aming malaking tarangkahan ay tuluyan ng tinanggal.
Sa halip isang malinis at payak na kahoy, nakaratula ang nakasabit doon, may nakasulat na Villacorta Foundation, tahanan ng mga kababaihan. Ginawa kong isang pasilidad ang mansyong ito upang magbigay ng legal na tulong gabay sa pananalapi at emosyonal na suporta para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso sa kanilang mga tahanan at kasal. Ang bawat silid na dati ay nagtatago ng mga kasinungalingan at pait ay puno na ngayon ng mga kwento ng pag-asa at pagbangon ng mga kababaihang tulad ko. Tumingin ako sa salamin ng aking kotse bago ako pumasok sa loob. Nakasuot ako ng simpleng puting blusa, walang mamahaling alahas at walang mabigat na makeup. Ngunit ang aking mga mata ay nagtataglay ng isang kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng anumang yaman sa mundo. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para bigyan ako ng halaga. Hindi ko na kailangan ng isang wad na korona para patunayang ako ay isang reyna. Ako ay malaya. Panginoon ko, salamat sa bagong simula. Bulong ko sa hangin habang nakangiti akong naglalakad papasok sa aking bagong tahanan. Ang bawat hakbang ko papasok sa bagong tahanang ito ay patunay na ang pinakamagandang higanti ay ang pagbuo ng isang buhay na mas matatag, mas payapa, at mas maningning kaysa sa bawat kasinungalingang sumubok na sumira sa aking karangalan. Mga mahal kong tagapakinig, dinala tayo ng kwentong ito sa isang mahabang paglalakbay ng pagtataksil matinding sakit, ngunit higit sa lahat ang pagbawi ng sariling dignidad. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pananatili kasama ko hanggang sa huling istasyon ng kwento ni Teodora. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na nung tagpo sa loob ng lumang simbahan kung saan iniwan ni Teodora ang lumang sapatos sa kanyang pinsang si Isabel. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking sariling puso. Naalala ko ang napakaraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilyang hindi marunong magpahalaga sa kanilang pagmamahal. Ang kwentong ito ay kumuha ng inspirasyon sa mga totoong buhay ng ating mga kababayan. Mga kwento ng mga babaeng dumanas ng matinding bagyo ng pagtataksil. Ngunit, piniling maging matatag at bumangon sa sarili nilang mga paa. Katulad ng lumang sapatos na iniwan ni Teodora sa simbahan, kung minsan ay kailangan nating iwanan ang mga bagay o tao na nagpapaalala sa ating kahapon. Hindi dahil sa galit o puot, kundi dahil ang mga sapatos na yon ay masyadong masikip at masakit para sa direksyon ng ating bagong lakbayin patungo sa kapayapaan at kalayaan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teodora, magagawa niyo rin bang magpatawad? O pipiliin niyo bang ganap na lumayo para sa inyong sariling kapayapaan? Nasaan po kayo habang nakikinig sa kwentong ito? At ano po ang inyong kasalukuyang pinagdadaanan? Nais kong marinig ang inyong mga salubin. Ibahagi po ninyo ang inyong mga kwento ng katatagan sa ating comment section. Dahil dito ay palagi kaming handang makinig at umunawa ng walang paghuhusga. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pang kababaihan ang makatagpo ng lakas ng loob na lumaban para sa kanilang karangalan. Pagpalain po kayo ng may kapal at palaging magpakatotoo sa inyong sarili. Pamagat ng kwento. Ang pulang blazer ng dignidad. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa karanasan ng ating tagapakinig na si Maribel, 38 taong gulang, nakatira sa Batangas, na ipinadala sa ating programa upang ipahatid ang mensahe na ang tunay na dignidad ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawang katang-isip lamang at hindi naglalayong pumuna o umatake sa sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.